Nay, sobrang giniginaw ako. Sobrang lakas ng bagyo na ito. Paano na tayo? Dito na lang muna tayo sa bubong. Dahil lubog na sa bahay yung bahay natin. Nay! Huwag ka bibitaw! Kapit ka lang! Nay! Bagyo, Part 3. Isa na yata ang bagyo sa paulit-ulit na nai-experience nating mga Pilipino taon-taon. Kaya naman madami talaga akong entry pagdating sa kwentong may kinalaman sa bagyo. Noong bata pa ako, may mga panahong sakto lang yung bagyo. Yung tipong hangin at ulan lang with matching kulog at kidlat. Pero may mga time na super typhoon yung tumatama sa lugar namin, kaya naman halos lipa rin talaga yung bahay namin noon sa natatandaan ko. Pero swerte pa din kami noon kasi hanggang ngayon, buhay na buhay kami. Kapag umuwi ako noon galing sa school tapos medyo umaambo ng panahon, yung mahinang ulan lang ganun, dumadaan ako sa kapitbahay namin na may TV para makinood ako ng balita. Mga kababayan, may paparating na namang bagyo. Madaming lugar ang maapektuhan nito tulad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Naku po, damay na naman kami sa bagyo. Pero good news din kasi ibig sabihin, walang pasok. Yes! 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 May bagyo! May bagyo! Woohoo! May bagyo! Oh, ba't ang saya mo dyan? Kasi Nay, walang pasok. Bakit daw? Napanood ko kanina sa balita, may bagyo daw na dadaan dito sa atin kaya sobrang saya ko. Eh bakit ang saya-saya mo pa dyan ha? Hindi mo ba alam na delikado yon ha? Tapos parang ang saya-saya mo pa dyan? Ikaw talagang bata ka, ha? Aray naman, Nay. OA, may sinasabi ka? Kung dyan kaya kita patulugin sa labas ng bahay, ha? Lo naman, wala namang ganyanan, Nay. Kapag medyo lumalakas na yung ulan at hangin nun, pinapapasok na namin yung mga alaga naming aso at manok nun sa loob ng bahay namin. Ayos ka lang ba, Jo Marie? Nilalamig ka ba? Natatawa pa ako noon na naaawa sa aso namin noon tuwing kumukulog kasi takot na takot talaga siya noon. Oh, ikalma mo. Hindi ko naman naanohin noon eh. Nandito lang ako sa tabi mo. Naku tatay, yung manok nyo umipot na naman sa sahig. Ano ba yan, kadiri naman? Napaka-arte mo naman. Kakain ko pa sa'yo yan eh. Oh, magkape na muna tayo. Nay, galit ka pa din ba sa akin? Hindi ako galit. Naiinis lang ako sa'yo. Bakit po? Kasi, kung naranasan mo lang siguro yung karanasan namin nun sa bagyo. Tingnan natin kung makakapag-celebrate ka pa ngayon. Bakit? Ano pa ba nangyari sa inyo dati? At kinuwento nga sa akin ni nanay noon kung ano yung naranasan nila dati nung bumagyo daw talaga ng sobrang lakas. Hindi daw nila malilimutan yun. Nangyari daw ang kwento noon nakatira pa sila sa bundok. Maliit na kubo lang daw talaga yung bahay nila noon. Yung tipong kaya talagang ilipad ng malakas na hangin. Noong mga bata pa daw yung mga kapatid ko noon at hindi pa ako pinapanganak, ay may dumaang bagyo sa bahay nila. Pero syempre, isasama ko yung sarili ko sa kwentong yan dahil bida-bida ako. Birthday daw ng dalawa kong ate na mangyari ito, si Ate Hazel at Ate Joanna. Bale, December 12, 19-something daw nangyari yun. Umaga pa lang daw nun, nagbabadya na yung bagyo, pero kahit may hangin at ulanan nun, nagawa pa nilang mag-celebrate kahit papano. Hanggang sa, nasilip nila mula sa bintana yung mga taong umaakyat sa bundok. Nagtataka daw sila nun kasi ngayon lang naman daw nangyari na may umaakyat sa bundok kapag may sakonang tulad ng bagyo. Maya-maya nga ay nakita daw nun ni nanay na grabe na daw yung baha nun sa baba. Nag-alala din daw talaga si nanay nun kahit nasa taas naman yung bahay namin. Kasi kung hindi man kami maabutan ng baha nun, baka sa hangin at ulan naman kami mapuruhan.
Tapos may narinig pa daw sila sa mga kapitbahay namin nun na, Nako, sa liit ng bahay ng mga yan. Saglit lang yan sa ulan at hangin. Mawawasak agad yan. Kaya kung ako sa mga yan, lilikas na din ako. pero hindi nagpatinag yung mga magulang ko noon, bagkus gumawa pa sila ng paraan nun para kahit papano, bumigat yung bahay namin. Kumuha daw sila ng sako-sako ng palay noon tapos nilagay nila sa mga sulok ng bahay namin para gawing pabigat. At nang dumating na nga ang malakas na bagyo, takot na takot daw talaga sila noon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa part na to, pero kapag pumupunta daw yung ulan at hangin sa ibang direksyon, inililipat nila yung sako ng palay. Kapag papunta sa silangan yung hangin at ulan, itutulak nila sa kabilang direksyon yung sako ng mga palay. Tapos kapag papuntang kanluran naman yung hangin at ulan, sa kabilang direksyon ulit ilalagay yung pabigat. Paulit-ulit daw yun. Ganun lang daw yung ginawa nila hanggang sa matapos yung bagyo. Nakakatawa naman yun. Wow, tawang-tawa ka pa talaga ha. Pero nung kami nun, sobrang stars na talaga namin. Kung siguro nandun ako, naku, nagpabigat pa ako lalo sa inyo. Ay nako, ikaw talaga. O ano, itutuloy ko pa ba yung kwento? Sige, Nay. Sa pagpapatuloy ng kwento ni nanay, nang humupa daw yung bagyo, ay kitang-kita daw nila yung mga nagkalat na mga gamit sa sahig ng mga kapitbahay namin. At hindi lang yun. Sa lahat daw ng bahay sa bundok, isa yung amin sa hindi man lang natinag ng bagyo. May konting sira man, pero hindi ganun kalala sa kapitbahay namin. Kaninong panty yun? Hindi sa akin yan. Baka kay nanay. Mga bata kayo, anong ginagawa niyo dyan ha? Baka sa kapitbahay yan. Hayaan nyo na yan dyan. At paano mo namang nasabing sa kapitbahay ha? Iwan ko sa inyo. Bahala nga kayo dyan. Sagutin mo yung tanong ko. Nakita din daw nila kung gaano kalaki yung napinsala ng bagyo lalo na sa mga taong nakatira sa baba ng bundok. Lubog daw kasi yung mga bahay nila sa ilalim ng baha. Tapos yung mga puno naman daw nun, tulad ng niyog, ay halos dahon na lang daw yung nakikita nun. Buti na nga lang daw dahil nung mga panahon na yun ay nasa taas pa ng bundok sila nakatira. Kasi kung hindi, baka isa kami sa naapektuhan ng baha. Ang dami daw talaga naging pinsala ng bagyo na yun kasi halos lahat daw ng puno ay nabuwal. Tapos madami din daw alagang hayop na hindi na iligtas at nagpaanod-anod sa baha. Grabe pala yung pinagdaanan yun na yun nun, no? Sobra. Sinabi mo pa. Kaya nga ikaw, huwag ka nagsasaya dahil lang walang pasok. Isipin mo din yung mga pwedeng mangyari sa atin habang nagbabagyo. Sorry na po. At alam mo ba, may kwento pa daw noon kung bakit grabe na lang yung naging bagyo noon. Talaga, Nay? Bakit daw po? Sa kwento ni Nanay, bago daw nangyari yung bagyo, may isa daw matandang babae na nagpunta sa bahay-bahay sa ibaba kasi nanghihingi daw ito ng tubig. Dahil sa akalang pulubi yung matanda kasi madumi daw ito, wala daw talaga nagbigay ng tubig. Ang sabi pa daw ng mga tao nun, wala daw silang tubig na maibibigay. Umalis daw yung kawawang matanda at nagsalita. Ang sabi daw nito, Wala pala kayong tubig eh. Siya, bibigyan ko kayo ng marami. At kinabukasan nga daw nun ay bumagyo na ng malakas at natakpan nga ng tubig yung buong kabahayan sa ibaba ng bundok. Wala namang makapagpatunay kung totoo nga yung kwento na yon. Pero kung totoo man yun o hindi, isa lang siguro yung gustong iparating nun na huwag tayong maging madamot at huwag natin piliin yung mga taong tutulungan natin. Nakakatakot kapag may bagyo kasi walang kasiguraduhan kung kakayanin ba ng bahay natin yung lakas nito. Kaya sa mga pagkakataong tulad nito, wala kaming ibang kayang gawin kundi magdasal na lang na sana ay walang mangyaring masama sa amin. Dahil nasa loob lang ako ng bahay noon, naglalaro ako noon ng bahay-bahayan gamit yung mga kumot at una namin. O di kaya naman, nagtatalokbong ako ng kumot noon tapos tinatakot ako ni nanay kasi kunwari, aswang daw siya. Ang saya-saya noon kapag naaalala ko.
Ang iingay nyo naman dyan. Pagkatapos maglaro, tatawagin na ako nun ni nanay sa lamesa para kumain ng hinanda niyang lugaw. Oh, kain muna tayo ng lugaw habang mainit pa. Ang sarap talaga ng lugaw kapag malamig ang panahon. Aba, mukhang may budget tayo ngayon ah. May itlog na yung lugaw. Anong budget ka dyan? Yan yung itlog ng manok mo. Anak ng... Ano? Naku, lagot. Pagkatapos namin kumain, sabay-sabay na din kaming hihiga nun sa higaan namin para matulog. Nay, sobrang giniginawa ko. Sobrang lakas ng bagyo na ito. Paano na tayo? Dito na lang muna tayo sa bubong dahil lubog na sa bahay yung bahay natin. Nay! Huwag kang bibitaw! Kapit ka lang! Nay! Ah! Oh, bakit ka sumisigaw? Ang sama ng panaginip ko. Nilipad daw ako ng bagyo. Ganun ba? Buti na lang nakakapit daw ako sa puno. Ah! Ang lamig, ang lamig. Kinabukasan, kapag nakalipas na ang bagyo, lalabas na kami ng bahay namin noon para kamustahin kung ano na nangyari sa paligid namin. At tulad ng inaasahan, umaapaw na yung tubig nun sa lupa. Kaya naman apektado pati yung mga pananim namin. May time pa noon na nanghuhuli ako ng maliit na isda na inaanod sa baha. Nilalagay ko yun sa baso na may lamang tubig tapos dadaling ko yun sa loob ng bahay. And then kapag wala na masyadong tubig noon, inuutusan na ako ni tatay noon na itapon yung mga kalat-kalat sa paligid habang siya naman at si nanay ay inaayos at nililinis yung aming bahay. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang sitwasyon sa panahon ng sakuna. May ibang masaya dahil pabor ito sa sitwasyon nila, meron din naman nag-aalala para sa kaligtasan nila. Para sa akin, ang bagyo ay parang yung mga problema natin sa buhay. Yung tipong payapa at tahimik lang yung araw natin, tapos bigla-bigla na lang gugulo dahil dito. Pero tulad ng problema, dumadating at dumadaan lang din dito sa atin upang magbigay sa atin ng aral at leksyon na huwag tayong susuko kahit gaano pa kahirap at kabigat ang pagsubok. Dahil as long as andyan si Lord at ang mga mahal natin sa buhay, malalampasan natin lahat ng sakunang darating sa atin. Kaya fighting! Laban lang! Kayo ba? Ano yung mga hindi nyo makakalimutang pangyayari sa buhay nyo sa tuwing dinadaanan kayo ng bagyo? Magpapadala at magpapaanod ba kayo? O lalabanan nyo yung agos na humahatak sa inyo? Teka, bagyo pa ba yung tinutukoy ko dito? Thank you all for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next video. Bye!